Bayan, magandang umaga. No, ang Supremo, nakatrigger na naman sa akin ang post na ito. Kasi isang senaryo at napakagandang gagawin o demanding sa sitwasyon na po pwedeng maging arising doon sa gusto mong maging programa. Base kay Attorney Libito Balipol na informasyon lang ito, no? Mukhang sila rin ang bumili ng gold na ibinenta sa Central Bank. So idealistic po, ulitin po natin bayan. Balikod. Okay. Ito po ay informasyon lang or wastong panukatan na ginawa ni Attorney Libino Balikod para kay BBM. Impormasyon lang ito, no, na mukhang sila lang din ang bumili ng gold na ibinenta ng Central Bank. Yan ang maganda. Buksan po natin ng isang klarong idea. Bago po lahat, binabati ko po ang NACG, no? Ang National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated, beheaded and founded by RSP Tamaraw. Sa lahat ng miyembro, magandang umaga sa inyo. We fight crimes and corruption together. Okay po, mayong buntag. Okay. Sa termino na binibitawan ni Attorney Balikod, na sa kanyang pagbabaybay, sa kanyang suspecha, sa kanyang hinala, at sa kanyang duration ng mga continuation na po pwedeng maganap to anticipate scenario between sa kung ano ang istoryang nakapaloob sa 25.5 ton of gold. Kaya pala, nawala rin yung halaga ng 129 billion kung saan napunta. Idea? In connection. Why ang gobyerno ay hindi na ipaliwanag kung nasaan napunta ang 129 billion na halaga nakatumbas ng 25.5 ton of gold. This is a scenario answer. Attorney Libino Balikod kay BBM as part of his intelligence information or scenario. Information lang ito na mukhang sila lang ang bumili ng gold na ibinenta ng Central Bank. Sila. Why the reason is, ganito po. Base rin din po sa kanyang pagbabaybay. Base rin po sa kanyang kaalaman. Matalim talaga itong si Attorney. Na po pwede at exactly na senaryo na po pwede mong itumbas. Bakit nagbenta? Suspecha, mukhang sila lang ang bumili. Ang tanong, nasaan ang pinagbentahan? Question mark. Why it was? Ang senaryo po ay ganito. If BP Sara as informative and clarificatory clarification. Gagamit sana ako ng malalim pero bumabaw. Nakuha ko po kasi agad. Kung si BP Sara ang maging presidente, napakadaling walain ang monetisasyon na pinirmahan ng adik at bugok na Pangulo ng bansa to demonetize it. A general order national
or General Order GO will be released na kinokondem at dinidemonetize ang 1,000 o yung perang pinirmahan ni Marcos. Especially 1,000. Ingat po Klarong malinaw na kasagutan sa kanilang mga pagnanakaw. Pwede nang ipanggatong. Sayang ang chemical. Oo, i-ano nyo na lang kung darating ang time, papaano. Magagawa naman po yan ng resolusyon. Okay. Papaano? Kung makakalusot man sila dito, pangilan-ngilan, pero there is a factors of verification and question. Ang ganda nito. Totoo lang ba yan? Ang ganda. Demonetize currency of 1,500 in which pirmado ng ating Pangulo. Yes! Dahil sa likod nito, kung totoo man, base sa aking kapasidad para alamin na kahit ko konti, konti lang, konting-konti lang. Tama at wastong hakbang. Kasagutan sa mga magnanakaw. Lalo na, estimatado nating lalabas sila ng bansa. Jackpot! Ipatupad ang sinasabi mo, attorney. Pawalaan ng visa. O sa isang salita, i-demonetize yung pera. At lalabas ngayon ng gold. Kung sila ang nagnakaw. Lalabas ngayon ng gold. Ngayon, ang mangyayari, it is a development uli. Kasi ginastosan ng salapi. Ginastosan ng salapi. Ang halaga na yan. Hindi basta-basta pera yan. Kasi may katapat po yung ginto. So ngayon, magiging abala ang lahat po ng lagusan ng bansa. Trigger sila, warded sila, physical lang, walang mga bagahe ang mailalabas kung sakali man. Walang mga bagahe. Sabay declare na demonetize ang pera. Back to zero. Bayan, maganda po itong panukatan at senaryo na ibinigay sa atin ni Attorney Baligod, no? Na tungkol sa kung ano ang status at senaryo ng pagbebenta ng 100, pagbebenta ng 25.5 ton. Kasi question ibinenta ang 25.5 ton, sino ang nagbigay ng autorisasyon? Dapat kasuhan, etc., etc. Kasuhan sila. Pangalawa, nasaan ang pinagbentahan? Wala. Kasuhan ang Pangulo ng Bansa. Yun ang pinakamaganda. At pagkatapos, pawalang bisa ang halaga ng pera. I-demonetize. Maganda po ito, bayan. May mga set-up ito na senaryo. Malaki pong tulong ito para sa kasagutan. Uulitin po natin. Base. Viral po ngayon yan. Viral. At Attorney Levitico Balicod kay BBM. Information lang ito. Mukhang sila din ang bumili ng gold na ibinenta ng Central Bank. Investigation will be started. The people of the Philippines are requesting now to re-investigate. Imbestigahan. Sigaw po natin, imbestigahan, bayan, kung nasaan
napunta ang pinagbentahan at sino ang pumayag, yung nagkakutsaba sa pagbebenta o pagbaligya ng 25.5 ton of gold. Muli po ang Kuya Ed, maraming salamat po. Ang ganda ng senaryo na to. Ang ganda ng assessment ni Attorney. Klaro. Ang gobyerno ang siyang bumili ng gold. At ang pinagbentahan ay ninakaw din. So, ibig sabihin, adlib lang ang salitang pili o benta. Dahil alam nila ang gagawin pag na-demonetize ang pera. Meron silang gold. Bayan, isa na namang kaparaanan at bunga ng katalinuhan ng isang adik na pangulo tungkol sa pagnanakaw. Hybrid ka talaga, Boboem. Hybrid sa pagnanakaw na isinasalang mo ang bansa sa kapahamakan.